Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Okay. Muli po, isang magandang araw sa bawat isa sa atin. Pinagpalang araw po ng Sabado, April 25. Okay. Sa susunod na linggo, susunod na Sabado, Mayo na. Po, napakabilis po ng panahon, parang kailan lang. Hinihintay po natin yung December, yung Christmas, yung New Year. Ngayon po, halos tapos na ang first quarter. Ano ba yun? Oo, first quarter. Hindi, 4 na buwan, hindi first quarter. Tat 4 na buwan kaagad ang nalaga sa ano po, sa taon po ng 2026. Amen. Napapansin po ba ninyo napakainit po ng panahon po. Sobrang init ng yung klima ng panahon. Yung ganito na katatapos mo lang maligo, hindi ka pa nga nakakapagbihis, pinapawisan ka na naman na ano po, para po maiwasan po natin yung pagkakaroon ng biglaang yung sudden increase po ng ating blood pressure po. Lalo na po yung medyo may edad na, tapos po yung may magandang katawan po. Iwasan po natin yung maiinit na lugar. Kung wala po tayong kailangan gawin sa labas, huwag na po natin lalabas na kasi po napakainit. Iwasan po natin maglalabas na Ngayon kung lalabas man, dala po kayo ng payong. Kung makakapag kayo ng sombrero pa, tapos salamin, yung sunglasses. Pero mong yan, magdagdag po kayo ng water intake po para po ma-replenish yung tubig na lumalabas sa ating katawan po. Okay. Sa araw po na ito, muli tayo po ay dudulog sa panalangin sa ating Panginoon bago po tayo magpasimula sa ating gawain. Salamat po, Diyos. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Diyos, kinikilala po namin ang iyong presensya, ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, ang iyong pagkilos, ang iyong gabay, patnubay, protection, pagpapala, pag-iingat sa amin, pagpapagaling sa aming mga karamdaman, O Diyos, pagtugod po sa aming mga kahilingan. Diyos, yung pong aming mga prayer requests, salamat po, O Diyos. Lahat po ng ito, Ama, ay tinitugon mo sa tamang panahon, O God. Salamat po, Panginoon. Sa mga pagkakataon po ito, muli tinataas po namin ang pagpapasalamat sa iyo, O God, na minsan pa po kami po ay dinako mo sa lugar na ito, na kung saan muli kami po ay tutunghay ng isang bahagi po ng iyong banal na salita. Ama, sa paghahayag po ng iyong banal na salita, ang dalangin po namin, ikaw po, O Diyos, Santong Espiritu, ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan, O God. Lord, ilagay mo po sa aking mga labi ang tamang kataga, mga eksaktong salita na kailangan po ng bawat isa sa amin na makakarinig nito, O Diyos, Ama, Panginoon. Sila po na patuloy po na sumusubaybay dito, yung po mga nanonood sa kanilang mga telebisyon, yung po mga nakikinig sa kanilang mga radyo, at yung maging dito po sa Pilipinas at sa lahat po ng dako ng mundong ito na kung saan ito po ay naaabot ng social media. Salamat po, Diyos, Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong mga salita, O God, Lord. Lalong-lalo na po, Panginoon, yung po mga kapatid namin na dumadaan po sa mga bigat na pagsubok, dumadaan po sa mga maraming mga pagtitiis, O Diyos, Panginoon. Sila po na nangangailangan ng pinansyal, tugunin mo po, O Diyos. Katagpuin mo po ang kanilang mga pangangailangan, O God, Lord. Sila po na nanghihina sa kanilang buhay pananampalataya, Diyos. Dalawin mo po sila. Madama po nila ang iyong pagyakap, madama po nila ang iyong presensya, madama po nila ang iyong walang hanggang patnubay at paggabay sa kanila, O Diyos. Muli palakasin mo sila, O Diyos, sa kanilang pananampalataya. Ganon din po, Panginoon. Tinataas po namin sa dakilang pangalan
mga kapatid po namin na mayroon pong mga kahilingan na hindi pa natutugon, Diyos, dalangin po namin na ito po ay bigyan mo ng katugunan. At Ama, minsan pa po, sa aking pagsasalta, sa aking pong paghahayag ng yung banal na salita, inaamin ko, Ama, na wala po akong alam. Ako po, O Diyos, ay isang hamak na lingkod mo lamang na tumutupad, gumaganap po ng tungkulin ng isang ministeryong pinagkatiwala mo, inilagay mo sa aking mga balikat. Diyos, tulungan mo po ako. Gabayan mo po ako. Nagpapailalim po ako sa iyong kapangyarihan, O Diyos. Ama, salamat po ng marami. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Thank you, Lord. Okay. Alam po ninyo, sa ating pong pag-aaral ngayon ay babasahin ko po ang ating mensahe, ang ating talata. Ano po, yung talata po na ating pagbabasihan ng ating pag-aaral sa mga pagkakataong ito. Ano po, magipagbukas po kayo ng inyong mga Biblia sa aklat po ng unang hari. Mga hari, unang hari, kabanatang 11, pasimula po sa talatang 8 hanggang sa talatang 10. English po ang aking babasahin kasi po nandito po yung eksaktong pagkakasalin. Ano po? Nandito po sa English na ito ang eksaktong pagkakasalin po nung mensahe na ating tutunghayan sa araw na ito. Ang ginagamit ko pong Biblia ay The Holy Bible New International Version. Ito po. The Holy Bible New International Version. Thank you, Lord God. Okay, minsan pa po. 1 Kings chapter 19 verses 8, 9, and 10. Ganito po ang sinasabi. Okay. 19. Okay, nandiyan na po ba kayo? 1 Kings chapter 19 verses 8, 9, and 10. Ganito po ang sinasabi sa wikang English. Umpisahan ko na po ito doon sa verse 7. 1 Kings chapter 19 verse 7 hanggang po doon sa verse 10. Ganito po ang sinasabi. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, yung po sinasabi dito, si Elias po, si Elias. Okay, si Elias po ang sinasabi rito, ano po? And the angel of the Lord came back and a second time and touched him. Ang hinawakan po niya o ang hinipo po niya ay si Elias and said, get up and eat. Sapagkat ito po si Elias, siya po ay pagod na pagod, siya po ay naglalakbay, tumatakbo, nagtatago. Okay? Get up and eat, for the journey is too much for you. Verse 8. Okay. So he got up and ate and drank. Strengthened by the food, he traveled 40 days and 40 nights. Alam po ninyo, dito kung namamangha po ako. Isipin po ninyo na pinakain po siya. Ito pong si Elias ay pinakain ng anghel sa ikalawang pagkakataon. At sa kanyang pagkain na po yun, siya po ay naglakbay ng 40 araw at 40 gabi. Na po, antindi ng resistensya na naibigay po ng pagkain ng anghel kay Propeta Elias. Ano po? Ganito po yung sinasabi. Ulitin ko po. So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. There he went into a cave and spent the night. So, pumunta po sa kanyang paglalakbay ng 40 days and 40 nights. Nakarating po siya doon sa
Doon sa bundok po ng Horeb, sa bundok po ng Diyos, siya po ay pumasok doon sa isang yungib at siya po ay natulog doon. Verse 9. Ito pong kaduktong niya. So yung verse 9 po ito. There he went into a cave and spent the night. And the word of the Lord came to him. What are you doing here, Elijah? Sabi po ng Diyos sa kanya. And the word of the Lord came to him. What are you doing here, Elijah? Ang sagot po niya ay nandito. Ito po ang ating pagsasaluhan ngayon. Verse 10. He replied, I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. Ito po, I am the only one left, and now they are trying to kill me too. I am the only one left, and they are trying to kill me too. So ganito po mga pananalita, base po dito sa ating nabasa, dito po sa unang hari, Kabanatang 11, talatang 10, sa bandang dulo, I am the only one left. Ang titulo po ng ating mensahe na pinagkatiwala ng Diyos atin sa araw na ito ay Last Man is Standing. Last Man is Standing. Ano po? Yung po yung sinasabi na last man is standing. Alam po ninyo, ako po ay mahilig manood ng nanonood po ako ng TV. Dalawa lang po ang pinapanood ko. News at saka po sports. Ano po? Ang sports, basta sports, napanood ko yan. Lalo na po yung mga siyempre po lalaki. Ano po yung mga full contact karate, yung UFC. Ano po? UFC, yung po mga talagang full contact. Okay. Tapos po yung World Wrestling Federation. No? World Wrestling Federation. Dito po sa World Wrestling Federation ay kilala po sila Hulk Hogan, Randy Savage, Big John Studd, Andre the Giant, Macho Man Randy Savage, The Ultimate Warrior, The Undertaker, Shawn Michaels, Triple H, Randy Orton, Ric Flair, Edge, John Cena, Seth the freaking Rollins, and Roman Reigns, at marami pa pong iba sa mga lalaki yun. Sa mga kababaihan, ito pong si Trish Stratus, si Sheena, si AJ Lee, si Lita, si Charlotte Flair, Bianca Belair, Becky Lynch, Naomi, Bailey, Nikki, and Vicky Bella, at marami pa pong iba. Doon po sa UFC, ano po? Meron pong isang doon. Meron pong isang segment sa kanilang sa kanilang sa kanilang competition, sa kanilang paglalaban. Kasi po iba-iba yan. Meron po yan tinatawag na I Quit match, tables, chairs, and ladders match, WrestleMania. Yun po yung mga Pero ang pinakamaganda po rito, yung Last Man Standing. Yung po Last Man Standing, kapareho po ito ng I Quit match. Yung sasabihin mo yung pag matatalo ka na, isasabihin mo lang yung I quit. Yun, matatalo ka na, stop na ang game. Pero dito po, yung Last Man Standing, ito po ang dito wala po itong no disqualification. Maski na fall anywhere. Tapos no count out. Dito po sa Last Man Standing, pag maski na po kayong dalawa ang naglalaban, tapos yung kakampi ng isa ay tumulong, wala pong yan. Wala pong disqualification yan. Hindi po kapareho ng ibang laro, na ibang segment na mayroon pong disqualification. Pero dito po sa Last Man Standing, wala pong
ano yan, wala pong disqualification yan. Yung po sinasabi nga, fall anywhere, maski saan, pwede kang itumba, pwede kang ihulog ng iyong kaaway. At pag magtatap ng 3 beses ang referee at mananalo ang nakapagpatumba sa kanya katunggali. No count out. Dati po kasi pag sa mga laro na ito, pag ikaw ay napunta dun sa labas ng ring at binilangan ka na hanggang 10, hindi ka nakabalik sa ring, ikaw ay talo na. Pero pag dito po sa last man standing, hindi po kasama yung count out na yan. Wala pong bilangan. Maski saan, maski saan pwede kang itumba, maski saan, maski na nga po yung inihuhulog magmula sa matataas na building, mataas na mga lugar. Hindi po yan disqualified. Yung nga po ang sinasabi na, basta ang dyan, kung sino ang matibay, kumbaga yung sinasabi sa, matira ang matibay. So po, yung po, pareho po dito sa atin, sa buhay po ng isang Kristiyano, ganun po tayo. Po, sila meron din silang stage, steel cage match. Po, sila po ay nakakulong doon sa isang kulungan na yari sa mga bakal. Po, iisa lang po ang pintuan. Po, yung pong pintuan na yun, yung po ay nakapadlock. Ang tanging malalabasan mo ay paakyat ka sa taas, na ito po ay 32 feet. O in-adjust na po ngayon, 36 feet ang taas. Po. So doon po sa steel cage match, there is no way out. Po, masasabi ko, there is no way out. There is no way to turn. Po, you cannot turn to the left, you cannot turn to the right, you cannot turn backwards or front. Kasi po nga, yan po ay nakasarado, nakabuo po yan ng bakal. Po, steel cage match. Nowhere to go. Nowhere to run. The only way to go is up. So buhay po ng isang Kristiyano, ganyan din po yan eh. Pag yung buhay ng isang Kristiyano o ang tao ay kumilala sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos Panginoon tagapagligtas, maraming mga pagsubok ang madadaanan nasa kaliwa, nasa kanan, nasa likod, at nasa harapan. Walang masulingan. Hindi maliligtas ang isang Kristiyano sa dami ng mga pagsubok na kanyang masusulingan, na kanyang makakaharap. Ganyan po ang buhay. No way out. Ang tanging daan lang na ikaw ay makakalusot doon sa mga problema, mga suliranin, mga intindihin, mga alalahanin sa buhay na ito. There is only one way. The only way is going up. Ang sabi nga po na, going up, going to God. Ang sabi nga po ng ating Panginoong Jesucristo doon sa John chapter 6, pasimula po doon sa verse 53 hanggang doon sa verse 66. Ano po sabi niya doon? Nung po sinasabi niya sa kanyang mga alagad, ikinukwento niya sa mga mananampalataya doon sa mga tao na kapaligid. Ang sabi po niya, malibang kainin ninyo ang laman ng tao, maliban ninyo, inimin ninyo ang dugo ko, hindi kayo makakapunta sa aking Ama. Malibang ang Diyos ang siyang magbigay sa inyo ng karapatan na ako ay na kayo makapunta sa akin, ang Diyos lang makapagsasabi kung sino ang makakapunta sa akin. Ganyan po malibang kainin nyo ang aking laman, inumin nyo ang aking dugo. Nag-usap-usap ang maraming mga tao at ang maraming mga alagad ang sabi, mahirap unawain ito, mahirap tanggapin ito. At lahat sila ay nagsialis. Lumayo. Tumalikod. Tinalikuran nila ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa mga alagad na natitira, kayo din ba ay aalis? Tatalikuran ninyo ako. Sumagot po si Pedro. Ang sabi ni Pedro, kanino po kami pupunta? Nasa iyo po ang salita ng buhay.
Kanino kami pupunta? Tayo po namang Kristiyano, tayo po na mananampalataya, tagasunod po ng ating Panginoong Jesucristo. Wala tayong masusulingan. Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harap, wala po tayong masusulingan pag tayo po ay pinwersa dinatnan ng mga pagsubok, ng mga kahirapan, ng mga pag-uusig. Wala tayong masusulingan. Pero ang sabi po ni Pedro, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang mga salita ng buhay. So, wala po tayong mapupuntahan kundi sa taas, sa Panginoon. Walang left, walang right, walang front, walang back. Opo. Ang sabi po rito yung mensahe na last man standing. Alam po natin ang ito po ang unang punto. Tried and tested. Number 1 points. Tried and tested. Ano po? Kasi po ito po nakasulat po ito dun sa Daniel chapter 1 verses 1 hanggang verse 12. Yung pong kwento dito. Okay? Verses 1 hanggang verse 12. Mahaba po ito, ikukwento ko na lamang po. Ito po ay nakubkob o nalupig ng mga Babylonian ang Israel. Po, sa pangunguna po ni Haring Nabucodonosor. So si Haring Nabucodonosor, pinapili niya ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mga pumili kayo ng mga maharlika, pumili kayo yung magagaling, matatalino, yung mayroong kakayahan. Po, pinili nila, pakainin niyo sila ng pagkain na ako ang maghahanda at yung inumin na aking iniinom. Yun ang ibigay ninyo sa kanila. At pagkatapos ng 3 taon, sila ay aking susubukan. So, ang mga Israelita po, kasama po sila Daniel, yung pong mga nahuli, inalipin ng mga Israelita, na pinalitan ng pangalan na Belshazzar, Meshach, Shadrach at Abednego. Apo. Sila pong lahat ay sinanay. Ang sabi po ni dahil sila po ay kumikilala, sumusunod sa Diyos. Ang sabi po ni Belshazzar, Meshach, Shadrach at Abednego, kasi po narinig po nila ang sinasabi ng hari na papakain sa kanila ay yung mga karne, lahat ng mga pagkain na kinakain ng hari ang idudulot sa kanila at sila po ay dudulutan din ng alak. Ang sabi po ni Belshazzar, hindi po ninyo kami bibigyan ng pagkain na galing sa hari. Bigyan lang po ninyo kami ng tubig at saka ng gulay. Sabi po na, natakot po si Aryok. Yung po tagapangalaga ng mga nakakulong na sinabihan niya, pangalagaan mo ang mangkulong na ito at ganito ang ibibigay mo pagkain sa kanila. Natakot si Aryok. Ang sabi po niya, natatakot ako sa maaaring gawin sa akin ng hari. Pag nalaman niya na kayo ay hindi kumakain ng ganito at kayo ay lumabas na mahina, mapupugutan ako ng ulo. Ang sagot po ni Belshazzar, si Daniel, subukan mo kami. Subukan mo kami. Ang sabi po ni Belshazzar, pagkatapos ng 10 araw, tingnan natin kung sino mas malusog sa amin kaysa sa mga pinapakain ninyo ng pagkain galing sa mesa ng hari. So pinakain po sila ng gulay at saka tubig lang ang idinulot sa kanila. Pagkatapos po ng 10 araw, sila po ay inihanay, sinubukan sila at lumabas po na mas malusog, mas marunong ang mga Israelitang ito, sila Meshach, Shadrach, Abednego at saka itong si Belshazzar. Dahil po sa nangyaring yun, sila po ay pinili ng hari. Sa buhay po natin, bilang mga mananampalataya, we are already being tried and tested. Yung pong buhay po ni Job, tatandaan po ninyo ang kwento po ng buhay ni Job. Si Job ay siya po ang pinakamayaman doon sa lugar na kanyang kinalalagyan nung panahon niya.
Ano po? Pero siya po ay sinubok po ng Diablo. Kinausap ng Diablo ang Ama, ang Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanya, saan ka nang galing? Sabi niya, paroot pa rito. Sabi po ng Diablo sa kanya. Ang sabi ng Panginoon doon sa Diablo, nakikita mo ba ang aking lingkod na si Job? Siya ay tapat at matuwid. Ang sabi ng Diablo sa kanya, subukan mong siya ay subukin mo. Tanggalin ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Tingnan natin kung hindi kanya susumpain. Kung sinasabi kong ito ay nandito po sa aklat po ng Job chapter 1. Basahin po ninyo, Job chapter 1, chapter 2. Sinubok nga po ng kaaway itong si Job. Lahat po ng kanyang mga ari-arian, mga kamelyo, mga asno, yung mga baka at ang kanyang mga alipin. Ito po ay nangamatay lahat. Kinuha lahat. Kinuha lahat. Yung po mga yun, wala pong natira sa mga ari-arian ni Job. Ito po, basahin ko po sa Nalipol, sinubok ng okay. Dumating ang panahon na ang anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh. Dito po sa Job chapter 1, verse 6. Humarap kay Yahweh at kasama si Satanas, tinanong ito ni Yahweh, ano ang ginagawain mo ngayon? Nagpaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Verse 6, napansin mo ba ang likod kong si Job? Tanong uli ni Yahweh, wala siyang pamumuhay, wala siyang katulad sa daigdig, malinis ang kanyang pamumuhay, siya'y mabuting tao, may takot sa akin at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, verse 9, si Job kaya ay matatakot sa iyo ng walang dahilan. Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo? Gayong pinagpapala mo siya. Iniingatan mo pati kanyang sambahayan at ari-arian. Pati subugin mong huwag siyang pagpalain. Bagkos sirain lahat ng tinatangkilik at di kanya. Tingnan natin at di kanya sumpain. Verse 12, sinabi ni Yahweh kay Satanas, o sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ni Yahweh. Ang sabi po ng sirain mo ang lahat ng kanyang mga tinatangkilik at ang kanyang mga ari-arian. Alam po natin ang nangyari. Ang mga alagang hayop o mga pag-aaring hayop ni Job, mga kamelyo, mga asno, mga tupa, kasama ng kanyang mga alipin, ito po ay namatay. Hindi po sa loob ng 1 linggo, sa loob ng 1 buwan. Ito po ay namatay, wala pang 1 oras, ubos lahat. Lahat ng kanyang mga ari-arian. Hindi lamang po yun. Dito po sa verse 13, isang araw, ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatandang sa magkakapatid. Di kagisa-gisay humahangos na dumating kay Job ang sanyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po namin, okay. Kasalukuyan po namin pinag-aararo ang mga baka at nanginginay naman ang mga asno. Dumating po ang mga sabayo, kinuha po nila ang baka, asno, pinatay pa po ang mga kasama ko. Ako po lamang ang nakatakas. Last man standing. Hindi pa natatapos. Ngayon po yun, nagre-report siya, nagsasalita pa siya. Hindi pa natatapos. Dumating na pa ang isa. Sinabi naman ito kayo. Ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat. Namatay lahat. Ako lamang po ang nakaligtas. Last man standing. Sumunod. Umuugong pa halos ang salita nito kay dumating na naman ang sabi. Sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga kaldeo. Kinuha nila lahat ng kamelyo, pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas. Last man standing. Sa lahat po ng mga ito, isa lang po ang natitira. Hindi pa siya halos na matapos magsalita. Dumating ang isa. Habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda ng kapatid, hinampas ng napalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat, namatay. Ako lamang po ang natirang buhay. Last man standing. Tumindig si Job. Pinunit niya ang kanyang damit.
at nag-ahit ng ulo pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Alam po ninyo nangyari na ito? Yung pong mga alipin niya, lahat po naubos. Last man standing, yun lang, yung pong mga magbibigay ulat kay Job. Wala kong tutuusin po dito, wala pang kalahating oras, naubos lahat ng mga ari-arian at mga alipin ni Job. Pero ang ginawa po niya, pinunit niya ang kanyang damit. Nag-ahit siya ng ulo, nag-ano ng abo, at siya ay nagpatira pa sa lupa. Nanalangin siya. Purihin ang Diyos, ang sabi po niya. Kaibigan ko, pag sa iyo nangyari ito, masasabi mo ba kaya, magagawa pa kaya natin ito? Yung lahat po ng mga ito nasusubok, hindi po eh. Yung iba, nawalan lang po ng trabaho. Sinubukan pa lang po pag nawalan lang po ng trabaho eh. Ano po? Kung ano-ano nang pinagagagawa na nasisira na ang takbo ng buhay. Alam po ninyo, nung ako po ay nagtatrabaho, yung aking mga anak, kasalukuyan nag-aaral. Ewan ko po, ito po, isa ito sa mga naranasan ko na ano. Pinasok ng Satanas ang buhay ko. Kaayos na pagtatrabaho ko. Kaayos na pagtatrabaho. Tatrabaho po ako sa gabi. Alas 9 ng gabi hanggang sa alas 2 ng madaling araw. Tapos na po ako. Bago po ako pupunta sa trabaho ko, tinawagan po ako ng manager ko. Sabi niya, huwag ka nang papasok. Terminated ka na. Sabi ko, boss, bakit ako terminate na ano? Hindi, basta terminate ka na. Boss, yung mga anak ko nag-aaral po, hindi pa nakaka-enroll. Wala ang nangyari sa pag-usap ko sa kanya. Alam po ninyo, bumagsak ang pag-asa ko. 3 mga anak ko. Isang college. Hindi, 2 college at saka isang high school. Nag-aaral po silang lahat na. Wala akong trabaho, hindi pa sila Gabi-gabi nakikipag-usap ako sa Diyos. Tuwing madaling araw, alas 2 na madaling araw, dadapa po ako dun sa side namin. Sabi ko, Panginoon, bakit po nangyari ang ganito? Hindi pa nakakapag-enroll ang mga anak ko. Nandiyan, Panginoon. Malapit ang pong pasukan, hindi pa nakakapag-enroll. Napakahirap po pala na gano'n. Sabi nga, nagkikipagbuno ako sa Diyos. Tinatanong ko, bakit Panginoon? Walang katugunan. Ako naririnig mula sa Diyos. Hindi ko narinig ang kanyang tinig. Ganun pa man, nagpatuloy ako sa paglilingkod sa Diyos. Lord, maglilingkod pa rin po ako, maski na ganito po ang nangyari. Naglilingkod ako. Naghahanap pa rin po ako ng trabaho. Pero mahirap. Alam po ninyo, 2 weeks after na mangyari yun, na ako po ay tinanggal sa trabaho, yung pong manager ko na hold up. Ang nang-hold up po sa kanya, yung pong driver niya. Alam po ninyo, nangyari po yun. Kasi iniwas po ako ng Diyos sa malaking problema. Kasi po madadamay ako doon. Madadamay ako doon sa problema na yan. Hindi lamang po yun. Yung po mga biyaya at pagpapala ng Panginoon ay dumating sa akin. Mayroon pong tumawag sa akin. Magtatrabaho daw ako sa kanya. Nagtrabaho po ako. Alam po ninyo kung ano ang ginawa ng taong ito? Unang araw po ng aking pagtatrabaho sa kanya, ang sabi niya sa akin, Gilbert. Ganun po kasi ang tawag niya sa akin, Gilbert. Nakapag-enroll na ba yung mga anak mo? Sabi ko, ate, wala pa po eh. Kuya, wala pa eh. Hindi pa po sila nakakapag-enroll eh. Ang sabi po ni ate, punta ka sa eskwela.
Kunin mo lahat ng mga babayaran nila, tingnan mo, dalhin mo sa akin. Alam po ninyo, yung mga kabutihan ng Diyos, ay mararanasan po natin sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Itong si Job, na siya ay nagpuri sa kabila po ng kanyang mga pagsubok na kanyang dinaral. Hindi lamang po yung nawala rin kanyang mga ari-arian at pati yung kanyang mga anak. Ang pinakamatindi rito ay yung kanyang asawa mismo ang sinabi sa kanya, sumpain mo na ang Diyos mo upang ikaw ay mamatay na sapagkat si Diyos. Si Job po, pagkatapos po na mawala ang kanyang lahat ng mga ari-arian at mga anak, ang katawan naman po niya ang siyang sinaktan ng Satanas. Nagkasugat-sugat po siya mula ulo hanggang sa paa. Nagnanaknak na sugat ang naranas. Sabi nga po sa Biblia, nandoon siya sa sulok. Kumukuha ng bibinga. Kumukuha po siya ng mga yung bibinga, yung mga basag-basag na semento at kinukuskus niya ang katawan. Ang sabi ng asawa niya, sumpain mo na ang Diyos mo upang ikaw ay mamatay na. Ang sabi ni Job sa kanya, nagkakamali ka. Sa mga biyaya lang ba at mga pagpapala, doon ka magpupuri sa Diyos? Alam po ninyo, sa lahat po ng pagkakataon, sabi po sa Biblia, in all things, give thanks to God. Si Job, last man standing, ang kanyang tatlong mga alipin, last man standing sapagkat sila lamang po ang nabuhay. Si Job, sa kabila po ng mga pagsubok, mga pag-uusig na dumating sa kanyang buhay, he stands strong. Nanatili po siyang matapat, matatag, hindi po natinag sa pananampalataya niya sa Diyos. Salamat sa Panginoon, sa buhay po ni Job. Sa buhay po ni Job, sa kanyang pagiging tapat sa Diyos, pinagpala po siya. Lahat po ng mga nawala kay Job, dinoble ng Diyos sa last part po ng kanyang buhay. Doon sa chapter 42, dinoble ng Diyos sa lahat ng kanyang, yung kanyang mga asno, yung kanyang mga baka, yung kanyang mga tupa. Nagkaanak pa po siya ng mga babae. Alam po ninyo, nagsasampu yung mga anak niya doon sa yung mga namatay. Pero isa man po doon sa mga anak niya na 10 na yun, wala pong binanggit na mga pangalan. Pero pagdating po dito sa verse chapter 42, yung pong anak niya na 3 babae, binanggit po ang kanilang mga pangalan. Can you imagine that? Nung mga panahon po ni Job, hindi po binabanggit, hindi po kasama sa listahan ang mga babae sa pamilya. Yung mga lalaki lang po ang mga pinagpapala, yung mga lalaki lang ang pinamamana. Pero pagdating po dito sa chapter 42, pinamanahan po ni Job ang kanyang mga anak. Bakit? Sa sobrang yaman na niya. At hindi lamang po yan, binanggit pa po ang kanilang mga pangalan. Nga po, basahin nga po natin. Maski na po medyo, po? Ito po ang mga pangalan, po? Ng kanyang mga anak. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae, na ang mga pangalan ay Jemima, Kesia, Keren Hapuk. Sa lupaing yaon ay wala silang katulad sa ganda. Ano po sabi rito? Si Jemima, si Keren at saka si Hapuk, sila po ang mga pangalan ng mga Hindi nga po sinasabi ko na, bakit? Pansinin po ninyo, bakit? Binanggit ang mga pangalan yan sapagkat ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos kay Job sa mga panahon ngayon ay labis-labis. Pag ikaw ay nanatiling tapat sa Diyos, nanatili kang tumatayo sa paninindigan mo na ang Diyos ay pupurihin, sasambahin mo sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, mga pag-uusig, mga kahirapan na dumarating sa buhay mo. Salamat sa Diyos. God will bless you all the more. God will bless you double what the enemy has taken from you. Salamat po sa Diyos. Last man standing, Job and his 3 slaves. Thank you, Lord God. Pangalawa po. Ano po? Thank you, Father God. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Last man standing.
doon po sa Daniel chapter 2, verse 1 hanggang verse 19. Ano po? Aklat po ni Daniel chapter 2, verse 1 hanggang 19. Nanaginip po dito si Haring Nabucodonosor. Ang napanaginipan po niya ay isang rebultong ginto na napakalaki. Yung ulo ay ginto, yung dibdib ay pilak, yung tiyan ay tanso. Yung kanyang mga binti, yung kanyang mga braso ay bakal. Ano po, ganyan po yung panaginip. Pero hindi po maintindihan, hindi po maunawaan ni Haring Nabucodonosor. Nagpatawag po siya ng meeting sa lahat po ng mga enkantador, sa lahat po ng matatalino, sa lahat po ng mga mangunghula doon sa lugar niya. Ay pinapaliwanag po ang kanyang panaginip. Pero ang mahirap dito, ayaw po niya ikwento ang panaginip. Dahil ang sabi niya, kung talaga marunong kayo, sabihin niyo sa akin ang panaginip ko at ito ay inyong ipaliwanag sa akin. Ang sabi po ng mga kung hindi niyo may papaliwanag, kayo ay pupugutan ko ng ulo. Lahat po ng matatalino, lahat po ng mga kasama doon. Kasama po doon si Daniel, si Meshach, Shadrach at Abednego. Kasama po sila doon. Pero sabi po ni nakiusap po itong si Daniel. Ang sabi po niya, pinuntahan po niya si Arioch. Sabi niya, bakit kami papupugutan ng ulo ng mahal na hari? Ang sabi po ni Arioch sa kanya, kasi po, nanaginip ang mahal na hari. Ang gusto niya, ikwento sa kanya ang kanyang panaginip at ipaliwanag sa kanya pagkatapos ay hindi mapupugutan ng ulo ang mga matatalino at mga enkantador, mga manghuhula doon sa Babylonia. Ang sabi po ni Daniel, sabihin mo sa mahal na hari. Bigyan niya ako ng ilang konting panahon. So nagpunta po siya. Pinatawag ngayon ng hari itong si Daniel. Ang sabi niya, ipaliwanag, sabihin mo sa akin ang aking panaginip at ipaliwanag mo ito. Ang sabi ni Daniel sa kanya, wala pong tao na makapagpapaliwanag, makakapagkukwento ng inyong panaginip. Maski na po, mga hari, wala pong nakakagawa. Pero mayroong isang Diyos na makapagbibigay po ng paliwanag sa inyong panaginip. Daniel chapter 2 verse 1 hanggang verse 19 po, ito sinasabi ko. Daniel chapter 2 verse 1 hanggang verse 19. Ang sabi po niya, sinabi po ni Daniel, pupunta ko po bigyan po niyo ako ng konting panahon. Sabi niya, siya po ay umuwi. Pinuntahan po niya ang kanyang mga kaibigan, sina Meshach, Shadrach, at Abednego. So po, ano po ang ginawa niya? Siya po ay humingi ng tulong. Siya po ay tumawag sa kanyang mga kasama. At sila po ay nanalangin. Ano po ang ibig sabihin nito? Wag po tayong magmamagaling. No? Sa English po ay, don't be know-it-all. As if na alam mo ang lahat. Don't be know-it-all. Don't be wise. Huwag kang magmamagaling. Huwag kang magmamarunong. Hindi ko mo nakausap mo ang hari. Alam mo na kung ano ang iyong gagawin. Naiintindihan mo na ang lahat. Hindi po. Ito po si Daniel. Ang sabi niya, bigyan po ninyo ako ng kaunting panahon. At siya po ay umuwi. Kinausap po niya ang kanyang mga kaibigan. Si Meshach, Shadrach at Abednego. Sila po ay nagsama-sama sa pananalangin. Corporate prayer. Ito po yung Ano po? Ito po ang pinakamahalaga. Pag ikaw ay mayroong mga suliranin, mga problema, mga bigatin, the only thing that you can do is pray to God. Ito po. Ito po. Tinawag niya ang kanyang mga prayer partner. Meshach, Shadrach, and Abednego. Sabi niya, pero ito po ang ministry na napakahirap ipag-anyaya sa isang iglesia. Yung pong gawain ng pananalangin. Pag-anyaya mo gawain ng pananalangin, hindi ka papansinin. Ang sabi nga po ng pastor namin imbis na prayer meeting, prayer metong. Isipin mo yan, prayer meeting tapos prayer metong. Only one. Ano po ibig sabihin? Ano na lang, devotion na lang, quiet time na lang. Quiet time with the Lord. Ang tanong, are you still talking to God?
Are you still talking to God? Pagdating po ng mga problema, mga suliranin, baka kung sino-sino na ang kinakausap mo, kung sino-sino na ang hinihingan mo ng mga payo, ng mga kaalaman. No! Bring it to the Lord. Dalhin mo sa harapan ng Panginoon ang mga problema, mga suliranin niya. Kapareho po ng ginawa nitong si Daniel. Tinawag po niya yung kanyang mga prayer partner. Sinamahan na. Sabi niya, tulong-tulong tayo, ipanalangin natin ito. At ito po ay kanyang na ipaliwanag sa hari. Ang sabi po niya. Ang sabi po ni Daniel sa mahal na hari, yung pong napanaginipan ninyo na isang malaking rebulto na ang ulo ay kumikinang na ginto. Kayo po yung ulo na yan. Tapos po yung katawan, yung dibdib, yung po ay pilak. Tapos po yung tiyan at ang mga braso, ito po ay tanso. Yung kanyang mga binti, yung kanyang mga paa, yung kanyang mga hita, ito po ay bakal. Pero pagdating po doon sa mga daliri, doon sa pinakapaa, bakal at luwad o bakal at putik ang magkakasama. Paano mo mapagsasama ang bakal at putik? Siguradong yan ay maghihiwalay, hindi yan magduduktong. Ang sabi ni Daniel sa kanya, kayo po mahal na hari, ang inyong kaharian ay mawawasak, magigiba, mahati. Ano po? Nung ito ay mapagwari-wari ni Nabucodonosor, ginawa po niyang gobernador itong si Daniel. Ano po? Sa atin po, wag po tayong magmamagaling. Wag po tayong magmamagaling. Taas po natin sa Diyos yung mga bagay na hindi po natin alam, mga bagay na hindi pangkaraniwan. Sabihin po natin sa Diyos, Diyos, ito po ba ang dapat? Ito po ba ang tama? Talk to God. Have a quiet time with God. Sabi nga na yung pong prayer meeting, wag pong gawin ng prayer metong. Praise God. Yan po si Daniel. Sana po ganyan tayo, no? Stand alone. Last man is standing. Yung pong napakaraming mga matatalino, mga enkantador, mga manghuhula, mga astrologo na nandoon, hindi po nila alam ang kanilang gagawin. Last man is standing. Ito pong si Daniel. Ang ginawa po niya, idinulog po niya sa Diyos kasama ang kanyang mga prayer partner. Tayo din po, pag tayo po ay mayroong mga problema, mga suliranin na, idulog po natin sa Diyos. Sabihin po natin sa Panginoon, Ama, ito po ang pinagdadaanan ko. Itataas ka ng Diyos. Pangatlo, okay. Pagkatapos po na itong si Daniel, na maipaliwanag po niya ang panaginip ng mahal na hari. Siya po ay itinaas sa binigyan po ng mataas na posisyon. Nainggit naman yung ibang mga mamamayan. Ang sabi ng sirain natin siya. Yung po sinasabi doon after the great blessing, bigger persecution and trials is coming on your way. Pagkatapos po ng mga malaking mga biyaya at pagpapala, asahan mo ang mga pagsubok, ang mga pag-uusig, ang mga kahirapan na nasasalungain mo ay napakatitindi rin. Ito po si Daniel. Dahil pinag-utos po ni Nabucodonosor na bawal manalangin ang sino man sa loob ng 10 araw kahit na kaninong Diyos. Hindi po pwede kay Meshach, Shadrach, Abednego at kay Daniel yan, kay Belteshazzar. Sapagkat ginagawa po nila, 3 beses po silang nananalangin sa bawat araw. Natakot po ba itong si Daniel, si Belteshazzar? Hindi po siya natakot. Na ang sinabi ron, pag ikaw ay nahuli na nananalangin sa iyong Diyos, ikaw ay itatapon doon sa lungga ng mga leon. Anong natatakot? Si Daniel po ay nanalangin. Binuksan niya ang kanyang bintana at siya po ay nanalangin nakaharap sa Jerusalem. Can you imagine that?
Bawal na nga, pinag-utos na nga ng hari na bawal manalangin. Pero, sinuway niya. Ano po ang pinakikita rito na I will pray to God. I will pray to my Creator. I will pray to my Redeemer. No matter what. Walang tao makapagsasabi sa akin ng aking paglilingkod sa Diyos. Doon po sa aklat po ng mga gawa. Acts chapter 5 verse 29. Ano po? Ito pong si Pedro at saka itong si Ananias. Sila po ay pinagbawalan. Ano po? Pinagbawalan na huwag kayong mangangaral sa pangangalan ng Panginoong Jesus na ito. Huwag kayong magpapagaling. Huwag kayong magpapalayas ng mga demonyo sa pangalan ng Jesus na yan. Ano po ang sinabi ni Pedro at saka ni Ananias? Hindi kami makikinig sa tao. Sa Diyos kami makikinig. Ito pong si Daniel, hindi siya nakinig. Maski na po dun sa hari na nagtaas sa kanya ng posisyon. Hindi siya nakinig. Sinuway po niya ang utos ng hari. Ano po? Tinapon siya. Ano po yan? Last man standing, siya lang ang sumuway. Siya lang po ang sumuway sa hari. Bakit? Sapagkat gusto po niya na paglingkuran ng Diyos. Gusto po niya na sa Diyos lamang po siya susunod. Bakit po? Sapagkat nakasulat po doon sa aklat po ng Isaiah chapter 43 verse 7. Those who are called by my name, I have formed them. I have called them. I have redeemed them for my glory. Tayo po na inanyuan ng Diyos. Tayo po na tinubos ng Diyos. Tayo po na tinawag niya sa ating mga pangalan. Tinatawag po tayo ng Diyos sa ating mga pangalan. I have called you by your name. Ano po? I have redeemed you to give me glory. Ito pong si Daniel. Binigyan po niya karangalan, kapurihan ang Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Ano po ang ibig sabihin ng Diyos na I have called you to give me glory? Ibig po sabihin ng Diyos, you are mine. Tayo po ay pag-aari ng Diyos. So marapat lamang po na ang Diyos ang ating purihin, ang Diyos ang ating sambahin, ang Diyos ang ating susundin sa lahat ng kanyang mga panukala, sa lahat ng kanyang mga salita. Ano ba kung hindi ka paniniwalaan, hindi ka kasama sa mga tao, ikaw ay kanilang ihiwalay sa iyo. Last man standing, maski na nag-iisa ka lang. Pwede ka doon sa prayer metong. Talk to God. Have a quiet time with God. Bring it on. Sabihin mo ang lahat ng hinanakit mo. Sabihin mo ang lahat ng nilalaman ng Diyos, ng puso mo, ng damdamin mo. Makikita ng Diyos, you are the last man standing sa iyong pananalig, sa iyong pananampalataya, at ikaw ay gagantimpalaan ng Diyos. You are mine. We are redeemed by God. We are called by our name. He created us for His own glory. Kaibigan ko, mga kapatid ko, ang sinasabi po ng mensahe, kahit na po wala tayong kasama, kahit na po nag-iisa lang tayo, manindigan po tayo sa ating pananalig, sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod sa ating Diyos, sa ating manilikha, sa ating manunubos, sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaibigan ko, kung hindi po pa nagawa na bigyan ng karangalan, kapurihan ng Diyos sa buhay mo, ito ang tamang pagkakataon na ikaw ay makapagbigay sa Kanya ng karangalan to glorify Him, to glorify His name. Sumunod ka sa ganitong panalangin. Panginoong Jesus, Diyos na mabuti, Diyos Ama, Diyos na lumikha, lumalang sa amin. Salamat po sa mensahe na pinagkatiwala mo sa araw nito. Last man standing, Diyos, sa kabila po ng mga pagsubok na darating sa aking mga buhay, O Diyos, Ama, inilalapit ko po sa iyo ang aking sarili. Una po sa lahat, patawarin mo po ako sa iyong pagkukulang, pagkakamali. Linisin mo po ako. Diyos, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas po ng aking buhay. Ama, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit.
Magmula ngayon, ikaw po ang aking pararangalan, ikaw po ang aking sasambahin, dadakilain, ikaw po ang aking itataas sa lahat ng sandali ng aking buhay. I will be the last man standing, O God, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga pag-uusig na darating at aking sasalungain. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa katubusan. Purihin ka. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Okay, ang oras po natin ay alas 5, 1, 2, 3, 5:56. Still have 4 minutes. Paalala ko lang po, meron pong gawain dito po sa Tarlac. Una po, dito po sa may Cantarilla. District 4, Cantarilla, ang CEMI. San Manuel, sa pangunguna po yan ni Pastor August Tronquillo. Okay. Tapos po, doon sa may medyo bandang likod, doon po sa CEMI, Herona, sa Lapungan, Bagong Bayan. Sa pangunguna po yan ni Pastor Jeff Binson. At doon po sa malayo-layo, CEMI Kagumitan, Acosilian, Barangay Tuwaw, Cagayan Valley. Ano po, ang haba po ng pangalan. Ulitin ko. CEMI, Kagumitan, Tuwaw, Cagayan Valley. Sa pangunguna po yan ni Pastor Ariel Castillo. Makipanambahan ko po kayo sa kanila kung saan po kayo malapit. Kung nais po ninyo na mapakinggan ang lahat po ng mga mensahe na hindi po ninyo narinig dito po sa ating pag-aaral, pwede po ninyong i-browse po. I-search po ninyo sa YouTube. Gilbert Tuazon sa YouTube po. Makikita po ninyo ang lahat ng mga mensahe na nandiyan po. Mapapanood po ninyo lahat yan. Okay. O kaya po, kung hindi po kayo doon po sa YouTube, sa Facebook, i-search po ninyo Gilbert Tuazon sa YouTube, sa Facebook. Makikita po ninyo ang mga mensahe na i-share na po dito. Minsan po, magandang araw po sa inyo, sa ating pagpalain po tayo ng Panginoon sa lahat ng sandali ng ating mga buhay. Ingat-ingat po, sobrang init, bring your water. Salamat po sa Panginoon sa araw nito. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord God.